nasaan ka bang bata ka? Nandito! Nasa salas! Kanina pa kita tinatawag Halika na't kakain na tayo. Oo, susunod na ako. O sige, bilisan mo ha? Oo, sabi. Naku, isa na naman batang hindi marunong gumalang sa nakakatanda sa kanya. Saan kaya? Ikaw ba yung nagsasalita? Leo, bakit pa sinasagot-sagot mo ang nanay mo? Makulit kasi. May alam akong kwento tungkol sa isang prinsesa na hindi marunong gumalang sa nakakatanda sa kanya. Siya ay si Prinsesa Ena. Siya ay isang sirena na kaisa-isang anak ni Haring Neptuno. Maganda sana ang munting prinsesa, kaya lang ay kinaiinisan siya sa buong kaharian ng Atlantia dahil hindi siya marunong gumalang sa nakakatanda sa kanya at hindi rin siya marunong makiusap o makisuyok kapag siya ay naguutos. Hanggang napuno ang hari at siya'y pinagalitan. Ngunit nagmatigas si Prinsesa Ena at lumayas. Subalit naligaw si Prinsesa Ena sa kalawakan ng karagatan. May nakita siyang lumba-lumba na may gintong korona at sinigawan niya na lumapit sa kanya. Mahal na prinsesa, ako po ang hari ng mga lumba-lumba. Mapanganib ang lugar na ito dahil malapit dito ang kuweba ni Talas, ang mabangis na puting higanteng pating. Halika't ihahatid na lang kitang pauwi. Hindi ako uuwi. Ayokong sumama sa iyo. Sa susunod po'y hindi ko na kayo papansinin kung hindi kayo matututong gumalang. Huwag mo akong pagsasabihan kung ano ang dapat o hindi ko dapat gawin. At mabilis siyang lumangoy palayo papunta sa lipingan ng lumubog na galyon. Natakot ang prinsesa sa madilim na pulot na ito. Babalik na sana siya nang biglang lumitaw si Talas. Sinugod siya nito kaya't dali-daling nagtago si Prinsesa Ena sa isang galyon. Inikot-ikutan siya ng gutom na pating. Natanaw ni Prinsesa Ena ang hari ng mga lumba-lumba. Inuutusan kita, sagipin mo ako. Napailing na lamang ang lumba-lumba at lumangoy itong papalayo. Hinataw na malaking buntot ni Talas ang galyon kaya't bahagya itong nawasak. Umiyak ng umiyak sa takot si Prinsesa Ena. Mahal na hari, tulungan niyo po ako. Magbabago na po ako. Napangiti ang lumba-lumba at umimpit ito na matinis na tunog. Narinig ito ng daang-daang lumba-lumba na may bilis naman tumugon sa tawag ng kasamahang lumba-lumba. Nabigla si Talas sa dami ng mga lumba-lumba na papasugot sa kanya at siya'y mabilis na umalis. Isinakay ng haring lumba-lumba si Prinsesa Ena sa kanyang likod at hinihatid pa uwi sa kaharian. Simula noon naging matalik na magkaibigan ng hari ng mga lumba-lumba at si Prinsesa Ena dahil tinupad nitong kanyang pangako na magiging magalang sa nakatatanda sa kanya kaya't napamahal at iginagalang din siya ng buong kaharian ng Atlantia. Ang ganda ng kwento nyo. Kwento nyo po pala. Simula po ngayon igagalang ko na po ang mga nakakatanda sa akin. Salamat po sa kwento, Leo, ang tagal-tagal mo rito Kanina pa kita hinihintay kumain. Ay, pasensya na po. Aba, may nagbago yata sa'yo Mahirap na po. Baka makain pa po ako ni Talas. Ba? Salamat naman at nagbago ng aking anak. Marunong na siyang gumalang. Kain na po tayo. O sige, halika na. Opo.